Yo, what's up mga katropa? Dito tayo ngayon sa may Auto Studio, Iloilo. Malapit yan dito sa may Samurai. Bale, ito yung Diversion Road, San Rafael, Mandurriao, Iloilo City. Ito, kung makikita nyo mga katropa, i-review natin doon yung Mini Cooper S na Countryman. So mga katropa, silipin natin yung loob ng Auto Studio, Iloilo. Tara, samahan nyo ako. Ito yung i-review natin ngayon. Are you ready? Yo, what's up mga katropa? Mag-start tayo dito sa my front, no? So, yung review natin ngayon ay itong Mini Cooper S na Countryman. So, bale, nagkakahalaga siya ng 3.8 million pesos. So, dito yan sa Iloilo. So, first of all, dito tayo sa my front. So, meron siyang daytime running light. Ito rin ang nagsisilbing pinaka-signal light niya. Tapos, syempre, meron siyang projector na LED, LED na headlight. Tapos, para siyang bilog, no? Tapos meron ditong glossy finish na black yung itsura niya. Tapos syempre merong mini dun sa loob na nakalagay. Tapos dito sa kanyang front bumper ay meron siyang ano dito, parang butas siya dito mga katropa. Nagsisilbi siyang ano, parang air vent siya, functional siya mga katropa. Tapos ito yung kanyang fog light. Projector din siya na LED, tapos meron siyang ring dito. Tapos dito pa mga katropa sa kanyang tagiliran ng front bumper, meron siyang sensors, front sensors, baba. Tapos dito naman tayo sa kanyang grill, no? Yan yung kanyang grill. Yan, mesh type na grill, tapos may S doon na logo. Siyempre dito yung kanyang Mini Cooper na emblem. Tapos dito uli sa baba ng kanyang grill, sa may bumper na grill na part, meron siyang sensors. Ayun, kung makikita nyo mga tropa, ayun o, yan yung kanyang functional na air vent sa may bumper na side. Kung makikita nyo, ayun o, diba? Tagos yung hangin doon. Nakakadagdag siya ng aerodynamic. Yan yung pinaka ano niya, side vent. Halos yung mga sports car mayroong ganyan. So, mga katropa, dito naman tayo sa may side. O, ito yung kanyang pinaka mags. Yung size ng kanyang mags ay R18. So yung sukat ng kanyang gulong, yung pinaka tire niya 225/50 R18. Tapos syempre front disc brake, tapos glossy finish yung kanyang alloy rim, multi spoke siya mga katropa. Tapos yung kanyang stud bolt dito may anti-theft, ayan o. May anti-theft siya, hindi siya basta-basta mananakaw. Tapos premium din yung kanyang valve cover, oh. Tapos yung tatak ng kanyang stock tire ay Continental. Ayan o, Continental Premium. Tapos ito yung ilalim, ayan o, carpet siya mga katropa. Suspension niya nasa taas. Nasa taas ang suspension, yung spring. Tapos mapapansin nyo mga katropa dito sa kanyang tagiliran ay meron siyang matte black plastic trim or yung tinatawag na slim fender flare. Slim siya mga tropa. So dire-diretso yan hanggang doon sa likod. Meron na naman doon sa likod. Tapos ito yung kanyang pinaka design sa tagiliran. Meron siyang ganito. Dito yung kanyang signal light. Wala siya sa side mirror. Dito siya, pero okay lang naman yan. Tapos dito sa baba mga tropa, meron siyang silver na skirt. Tabi siya ng black na plastic. Yan, nakadagdag forma. Makita nyo sa side.
Ayan, no? Diba? Tapos syempre, door handle. Yung door handle niya mga tropa ay glossy black. Meron ditong unlock or lock button. Pindutin nyo yan, mag-unlock siya. Pagka pindot, mag-lock siya. Tapos mga tropa, dito tayo sa kanyang door pillar ay naka-gloss black. Tapos yung pinaka-roof, tsaka dito sa tagiliran, black siya mga tropa. So two-tone siya mga tropa. White and glossy black combination. Tapos syempre meron siyang roof rail. So additional cargo, gusto mo maglagay ng dito, roof rack. Tapos meron siyang dito, moonroof or sunroof. Mamaya sa loob, susubukan natin yung function nito para makita nyo. So bali mga katropa, sa second door tayo dito sa likuran. Yan. Ito yung kanyang fuel lead. So mga katropa, kung makita nyo yung kanyang fender, slim fender dito. Maganda yung forma, na bagay talaga sa may sasakyan. Siyempre, dito naman tayo sa may rear tire. Siyempre, naka rear disc brake na rin siya mga katropa. Tapos, kung makita nyo, yan yung kanyang suspension. Parang siya, rubber. Parang airbag man yung forma. Sabi nga ni Sir Jeremiah, ang ganda daw talaga sakyan ito. Hindi mo raw talaga mararamdaman yung mga lubak-lubak. Tapos pwede ka mag 120 sa curve. Yun ang experience daw nila dito sa may sasakyan na to. So let's go mga tropa. Dito naman tayo sa may likuran. So full LED yung kanyang tail light, kanyang brake light. Ayan, brake light niya. Tapos ito yung kanyang pinaka park light. Tapos ito yung signal light. Full LED na siya mga tropa. So malaking save mo siya sa battery. Pagka LED talaga, malaking save mo sa battery. Tapos ito yung kanyang tailgate. Merong garnish dito. Tapos may mini na emboss. Siyempre ito ay Mini Cooper S Countryman. Meron siyang pangalan dyan na Countryman. So ayan siya mga tropa. So mga tropa, ito papakita ko sa inyo yung pinaka tailgate niya. So ito ay power tailgate na rin siya mga tropa. So ayan, power tailgate siya. Meron siyang button doon sa may loob ng dashboard. So ayan, kung makita nyo mga tropa, ayan, nandito yung kanyang tools, no, or early warning device yata to. Meron din siyang ditong button. Ayan, mag-lock, mag-open. Tapos kapag magsasarado, pwedeng hilahin dito. Tapos ito yung kanyang space dito sa loob. Ayan. So, mga tropa, close natin yung tailgate. So ayan siya mga tropa, power na siya. Alright. O diba? Wow naman! Wow! Wow! Tapos yung kanyang plate light nga pala mga tropa, LED na siya. So lahat ng naka-install dito, yung stock niya ay LED na rin. Reverse camera. Yan, ito yung kanyang plate number. Siyempre meron din siyang reverse sensors. Yan yung kanyang reverse sensor para kung mag-backing ka, meron kang sensor. Tapos reflector dito. Tapos naka-dual exhaust pipe siya mga tropa. Yan. Tsaka doon sa kabila. Dalawa yung kanyang exhaust. Tapos may silver na design under spoiler niya. Mga katropa, regarding nga pala dito sa kanyang tailgate, power tailgate, no, meron din siyang sensor na hindi mo na kailangan pindutin dito. Halimbawa, may grocery kang bitbit, dalawa yung hawak mong grocery. So, mahirapan ka mag-open ng door. So, merong sensor dito, double tap mo lang yung bumper niya dito at kusan na siyang bubukas. Halimbawa, ganito, may bitbit ka, di ba? Ayun mga katropa, meron siyang sensor dito, double tap nyo lang yung baba ng bumper at magbubukas na siya. So, syempre yung grocery nyo, hindi nyo na ibababa. So, ilagay nyo na dito. Tapos, kapag magbaba ng tailgate, ganun din, double tap din sa baba. At meron din siyang pindutan dito. Halimbawa, nasanay na kayo sa double tap, so pwede nyo naman gawin yon. Halimbawa, ganito. So, kung makita nyo mga katropa, umangat na siya, di ba? So, ganun lang yung gagawin nyo mga katropa. Isa pang try. Ayun mga katropa. So, meron nga pala siyang mga katropa. Halimbawa, nandito kayo sa likod,
tapos biglang humaba itong tailgate, meron siyang support para hindi kayo maipit sa katawan nyo or kung hindi kayo mauntog. Halimbawa, ganito, i-close ko. Tapos, ganyan, hindi siya didiretsong bababa. So, meron siyang support na titigil yung tailgate nyo kapag na-accidentalin nyo na masaraduhan. So, ayun mga katropa. Pwede rin dito. Pindutin nyo. Yan. Mga katropa, ito, regarding dito sa kanyang keyless, ito yung kanyang remote, no? So, ito, may function to. Ituturo ko sa inyo kung ano yung mga function nito. So, mga katropa, dito tayo sa may unlock. Ayan, yung unlock niya. Pag na long press natin yan, magbubukas yung bintana, yung window, at saka yung pinaka sunroof niya. So, example, ganito. Long press natin. So, kita nyo mga katropa, pati si sunroof niya, nagbubukas, basta hindi nyo lang bibitawan yung pag-press nyo sa remote. So, ayun mga katropa, naka-open yung kanyang sunroof. Ayan. Tapos, kung makita nyo sa loob, ayan, meron siyang, naka-open na siya. Tapos, yung four na bintana niya, naka-open na rin siya. Tapos, kapag magsasarado naman ng bintana at saka ng sunroof, press naman natin ito. Press nyo naman ito. So, ayan, subukan natin. Long press lang. Yan. Huwag nyo lang bibitawan. Pati yung kanyang side mirror, magfo-fold. Tapos, sunroof, sarado. Ganyan katindi itong remote na to. So, nag-iisang dalawang remote yung kasama dito mga tropa, pero madami siyang function. Bukas bintana, bukas ng sunroof, fold ng side mirror. Yan. Tsaka dito sa may tailgate, syempre meron din siyang button dito sa remote kapag gusto niyo magbukas ng tailgate. Halimbawa, malayo kayo, gusto niyo buksan, long press niyo lang yung tailgate. Ayan. So, mag-open na siya mga tropa. Tapos, kapag magsarado, syempre, ganun, pindot din, long press din. Binitawan nyo, half lang yung pagsarado niya. Kapag long press uli, yan, magpapatuloy yung pag-close niya. So, ayun mga tropa, nag-blink din yung kanyang signal light kapag nakalock na siya. So, mga katropa, tapos natin yung labas, pasok naman tayo sa loob. Let's go. So mga katropa, unang napansin ko, napakaganda ng dashboard niya. Unique, talagang walang kapareho, no? Maganda yung design sa front niya. Bilog. Ngayon lang ako nakakita ng sasakyan na bilog yung pinaka monitor, yung pinaka dashboard niya dito sa gitna, no? Ito yung mga function niya mga katropa. So unahin muna natin dito sa taas. Ito tayo sa may ilaw sa pinaka map light niya. Kapag gusto niyo buksan yung tatlong light na to, ganyan, iilaw siya. Tapos sarado, close, on, off, yan. Tapos kung etong passenger side lang, yan, dito wala. Tapos sa driver, iilaw yan, sarado, ganyan. Tapos dito yung function niya mga katropa, meron siyang dito, ambient light. Ito yung pwede ka mag-change ng color dito, no? So ngayon, nasa kulay green, dito yung palatandaan, kulay green. So kung ano yung ilaw dito, ganun din yung ilaw dito sa pinaka-ambient light niya dito sa door. Tsaka dito sa may handle niya dito, kulay green din. Tapos sa may passenger side, ganun din. Ayan. Dito, yung ambient light niya dito sa may baba, kulay green din. Tapos dito sa foot lamp niya dito, kulay green din. So, subukan natin ilipat yung kulay. Ito. Magiging blue. Blue din yung nasa baba sa may doors niya, no? Ganun din dito. So, lahat ng kulay na lalabas dito, ganun yung kulay na lalabas dito sa may pinaka-ambient light niya. Ayan.
blue, dark blue, fuchsia, red, ganyan lahat ng kulay dito sa loob. 'Di ba? Okay na okay mga katropa, sa lights pa lang dito sa loob, sulit na yung pera nyong pambili dito. Okay? So, dito naman tayo mga katropa sa pinaka moonroof niya mga katropa. So, dito manual yung open niya dito, no? So, black yung kanyang pinaka screen niya dito. So, manual yung pag-open dito. Tapos, kapag gusto nyong buksan yung pinakasalamin, eto yan, yung pinaka-button niya. Kailangan nyo palang pandarin muna natin yung yung makina, no? So, ayan mga katropa, open natin. So, unang pindot mga katropa, magbubukas yung dito niya. Tapos, pangalawang pindot, ayan, no? Magbubukas na yung pinaka salamin niya. Ayan, ganito lang siya mga katropa. Tapos kung gusto niyo naman nakabukas yung nyo, yung pinaka ceiling nyo, pwede nyo naman isarado to. Papasok na rin naman yung hangin dito kasi parang screen lang siya eh. So ito maganda to mga katropa kasi kapag pagka magbabiyahe kayo ng long ride, pag binuksan nyo to, papasok yung hangin dito, fresh yung hangin na papasok sa inyo kahit nakasarado yung bintana nyo, di ba? Tapos pwede kayong umakyat dito, ilabas nyo yung ulo nyo. Pag nangangampanya kayo, kaway-kaway kayo sa mga tao, di ba? Pag nanalo kayo ng sa politika, di ba? So pwede kayong mag-open kahit lahat ng bintana sarado, pwede kayong magbukas ng sunroof. Tapos kapag mag-sarado, push nyo lang patulak. Ayan, no? So ayun, sumasarado siya mga tropa. Tapos open pa dito, isang pindot pa. Ayun, sarado na. Ayun, hindi hindi nalalabas yung aircon, yung lamig. Ayun, di ba? Tapos dito naman tayo mga tropa sa kanyang ceiling. So ganito yung color niya, parang siya eh, parang dirty white, no? Tapos syempre, ito yung kanyang visor. Ayan, dalawa yung kanyang visor, driver, passenger. Meron siyang meron siyang vanity mirror, tsaka meron siyang light na kasama. So may passenger yan. Dito naman tayo sa may driver, may vanity mirror din, tapos meron din siyang vanity light. So nakakatulong to mag makeup yung mga kasama nyo na pasahero. Tapos let's go naman tayo dito mga katropa sa kanyang dashboard. Kung makikita nyo, ito fully digital na yung kanyang pinaka speedometer, no? Yung kanyang RPM, yung kanyang odo, tapos yung gas consumption niya, kung ilang kilometer na lang. Tapos ito yung kanyang fuel gauge. Yan, ito yung kanyang fuel gauge niya mga katropa, ayan, no? Tapos ito yung kanyang digital speed niya. Meron siyang clock dito, clock, ayan. Yung yung temperature sa labas. Ayan. So yung yung itatakbo ng gasolina nyo, 53 km na lang before magpakarga, 53 km na lang yung tatakbo ng gasolina. Tapos ito yung kanyang total odo, yung pinaka-kilometer niya. So mga katropa, dito tayo sa kanyang pinaka indicator ng shift gear niya mga tropa. So nakalagay ito sa P kasi naka-park dito. Ayan, kung makita nyo. So kung gusto nyo mag-reverse or neutral or mag-drive, press nyo lang dito sa tagiliran. Tapos pag ganyan nyo, lilipat na yung indicator sa D. So meaning naka-drive na siya. Kapag nirelease nyo yung brake, aabante na siya, di ba? Tapos syempre press again, neutral na siya. Tapos isang press pa, nasa reverse na siya. Tapos kapag pupunta kayo sa park, pindot na siya mga katropa. Hindi nyo gaganon, nasa park na siya. Dito tayo mga katropa sa kanyang pinaka center na dashboard. Dito nyo makita yung pinaka niya, lahat ng function. Ito yung kanyang hazard light. So dito mga katropa, ito yung logo na to, ito yung sensor ng buong sasakyan. Yan, naka-activate siya. So ito yung kanyang reverse camera mga katropa. Tapos yan yung ibang function niya.
Ito, kapag mag-volume ka, ayun o, nakita mo yung ilaw na yan. Ganda, no? Tsaka mga katropa, yung kanyang sounds, kung nandito kayo sa personal, ang ganda ng pinaka-bass niya. Premium yung sounds niya talaga, mga katropa. Harman Kardon yung tunog. So, naka-FM pa lang siya. What if kung naka-MP3 kayo or naka-Bluetooth, di ba? So, okay na okay sa sounds. Pasadong-pasado sa akin. Out of 10, syempre 10 ako, ang ganda. Touchscreen din siya pala, mga tropa. Ayun, touchscreen, kung makita nyo, ayun, yung band mode niya, ayan, mag-next ka ng song. Dito naman tayo sa may baba. So, kung makita nyo, naka-dual climate control na rin siya, mga katropa. So, etong part na to, for driver. Etong part na to, para sa passenger. Kung gusto ng pasahero mo na mas malamig, pwede niyang i-set yung kanyang temperature. Sa cool or sa medyo gusto niya mainit o nalalamigan siya, pwedeng sa may hot. Driver ka naman, kung gusto niyo malamig, set mo rin siya. Pero kung sinisipon ka, pwede mong i-set sa may hot. So ayun, on yung aircon, off, mamamatay yung ilaw. Tapos max cool, ayan yung aircon niya, yung max pinakasagad. Yan, napansin nyo, ang lakas ng buga ng aircon. Yan. Tapos dito yung ano niya, yung circulation ng hangin sa loob. Kung gusto niyo pumasok yung hangin galing sa labas, yan, set nyo lang dito. Tapos yung ito, defogger niya yan, mga katropa, itong dalawang yan. Tapos dito naman tayo sa may baba ng button, no? Sa baba dito, meron siyang button. Ito, meron siyang parking radar sensor sa harap. Pwede siyang on, pwede siyang off. Yan. Dito naman tayo, meron siyang parang stop and start system eh. Kapag nasa traffic ka, kusang mamamatay yung makina mo, makakasave ka sa fuel. Dito yan, pag naka-on ito. Pag naka-off, hindi siya magfa-function. So, ito yung stop and start, yung start engine, tsaka yung stop engine. Ito, merong stability control para anti-dulas, hindi ka madulas kapag basa yung kalsada. Dito yung function yan. So, dito naman tayo, mga katropa, itong function na to, kung makikita nyo yan, di ba? Meron siyang sport tsaka green. So, meaning nito, yung sport, kapag gusto mo talaga na mabilis yung takbo mo, ilagay mo sa sport. Talagang grabe yung makina nito, yung engine nito, talagang malakas tumakbo. Tapos, makikita mo yan dito, ayan sa dashboard niyan, lalabas yung green, yung mid, tsaka yung sport. Ayan. So, kung gusto nyo sport, sobrang bilis niyan. Kapag may nahabol kayo or nagmamadali kayo, set nyo lang doon. Tapos doon naman kayo sa may mid. Ito, medium lang to. So, yung fuel consumption nito nasa 10 to 12 km per liter. Tapos yung green naman, ito yung tinatawag na eco mode. So, 15 to 18 km per liter yung consumption yan. Kung gusto nyo makasave ng gasolina, sa green kayo. Ano naman, sa may sport, medyo lalakas lang ng konti yung gasolina nyo, pero ibibigay niya naman yung power na gusto nyo. Alright, so dito naman tayo, mga tropa, sa kanyang steering. Ayan, meron siyang cruise control. Ayan, meron siyang plus minus mag-set ng speed. Meron din siyang limiter. Meron din siyang cancel. Kung gusto niyo cancel, pwede. Sa may kanan, dito naman yung audio control, mga tropa. Tapos meron siyang voice command. So ayan, hindi na natin susubukan, alam niyo naman yan. So ayan, yung volume ng music. Tapos mag-okay, ganyan, answer call. Yan. Yun lang naman, mga tropa. Tapos dito naman tayo sa may kabila. So meron ditong naka-fog light niya dito. Tapos ito yung kanyang headlight. Diyan nyo siya isi-set. Tapos ito yung kanyang aircon na vent, no? Ayan, mga tropa. So ikot-ikot. Yan. Kung dito yan, sasarado yan. Dito naman magbubukas. Tapos yan. Ganda ng sarap pindutin. Parang siya dito, naka-rubber. So ganun din dito sa may passenger nyo. Yan, ganun din yung knob nya. Kapag sarado, pihit lang dito sa kaliwa, walang aircon na lalabas. Tapos dito naman tayo, mga tropa, sa kanyang cup holders. So meron siyang dalawang cup holder dito. Tapos meron siyang ditong lagayan ng barya or cellphone nyo. Tapos dito meron siyang USB. Tapos meron ditong cigarette lighter, no? Ayan, no?
Yan, cigarette lighter. Pwede kayong maglagay dito ng ano, ng dashcam nyo. Pwede kayo dito, kung anong gadget, pwede dyan. Ito yung sarado niya. So mga katropa, dito naman tayo sa kanyang electric parking. Ayan, meron siyang electronic na parking brake. Tapos dito yung kanyang ano, pwede kayong mag-set dito ng media, yung volume, no, di ba? Media, menu, okay, maps, navigation, ayan. Set nyo lang ganyan yan. Pili. Kapag pinindot nyo yung menu, ayan, oh. Ayan yung lalabas yan. Ayan, marami siyang function. Ayan, may mga GPS siya. Ayan, di ba? Parang ano, parang tablet. Okay. Ayan, mag-set. Yung knob na yon yung ginaganon, eto na yan. Pag eto yung pipiliin nyo, press nyo lang to. Ayan, yung gitna. Ayan. Lilipat na yan. So, back tayo. Ayan, magbaback. Magbaback lang din yan. Alright. Lahat ng ito mga katropa ay touchscreen. So, eto. Ayan, pwede ka mag-set dyan. Ayan, oh. Gusto mo itong Bluetooth. Ayan, Bluetooth siya. Touchscreen din siya. Ano ka, per device. Ayan, search, magsa-search siya mga katropa. Tapos back. Ayan. Home. Ayun. May speaker siya dito. Tapos meron siyang aircon vent din dito sa gitna. Sa taas ng dashboard. Tapos yung premium ng ano, yung quality ng kanyang dashboard dito mga katropa, parang rubberized siya eh. Oh. Hindi siya plastic eh, no? Ayun, oh. Parang rubberized siya. Hindi siya leather pero parang rubberized yung kanyang quality, yung kanyang dashboard dito. So mga katropa, natapos na natin ditong sa harap. I-explain. Lipat naman tayo dun sa may second row seat. Let's go. So mga katropa, bago tayo pumasok sa loob, ito yung pinaka panel ng kanyang pintuan sa loob. So ito yung kanyang pinaka pen, ayan, oh. Lock, unlock. Tapos meron siyang ambient light dito. Ito yung kanyang speaker. Tapos glossy black yung design niya dito. Tapos yung kanyang window switch, ayan, naka chrome. Tapos ito yung kanyang window lock. Tapos ito yung mag auto fold ng side mirror. Siyempre lock. Tapos pinaka mirror niya mag-set ka. Dito nga pala mga tropa, meron siyang door seal, no? Built-in na siya. Tapos merong Mini Cooper S na kasulat. Tapos ito yung kanyang pinaka-adjustment ng upuan, manual adjustment. Ito yung quality ng kanyang upuan mga tropa. Ayan, oh. Ayan. Tapos merong pwedeng adjust. Ayan, oh. Ayan. Kung pwede nyo extend, ayan. So mag-extend siya. O, diba? Ayan, oh. Sport seat siya mga tropa. Tapos parang bucket seat na yung design ng kanyang upuan. Ayan, meron siyang malaking sandalan dito. Parang tawag na, bolster seat kung tawagin. Tapos ditong part na to, Alcantara yung design. Tapos dito naman sa kanyang armrest. Ayan. Ito leather yan. Tapos gusto niyo buksan, dito lang yan. Tapos meron yung space dito, lagay ng mga cellphone, kung ano pa yung gusto niyo ilagay. Meron kayong ditong lagayan. So dito naman tayo sa may likod. Ito yung design ng kanyang pintuan, no. So meron siyang glossy black dito na combination, tapos plastic. Tapos dito, ito yung kanyang pinaka armrest. Naka leather na siya. Tapos ito yung kanyang speaker. Ayan. Dito naman tayo sa loob. So dito mga tropa, meron siyang rear aircon ventilation. Tapos meron siyang USB Type-C dito na socket. Pwede ka mag-charge ng cellphone. Tapos rear AC vent. Ayan, oh. Tapos ito yung kanyang pinaka center armrest. So pwede nyo buksan yan para maliwanag kayo dito sa likuran. Pero hindi siya na-open. So ito yung pinaka kabuuhan ng kanyang dashboard. Ayan. Kita nyo naman yung pinaka ambient light niya mga tropa. So malaking tulong talaga to pag gabi, mas maganda siya tingnan. Meron nga pala siyang 6 na airbag. So meron siyang side curtain airbag. Tapos dito naman sa may rear, meron din dito, kabilaan yan.
So mga katropa, regarding sa kanyang legroom, ito yung pinaka legroom niya. So mas malawak siya sa likuran, no. Isang dangkal, yan. 5'6" yung height ko. Mas malaki pa rin yung space. Pwede kayong mag-relax dito habang nasa biyahe, pwede kayong matulog, ganyan. So regarding naman mga katropa, dito wala siyang cup holder dito, pero meron siyang, ito yung nagsisilbing armrest dito sa likod. So hilahin nyo lang to. Yan. Yan. Ito na yung nagsisilbing armrest nyo dito sa likod. Yan. Balik nyo lang. Tapos meron siya ditong Isofix, ayan, oh. Tapos syempre merong seatbelt. 3 passenger siya mga tropa, meron siyang seatbelt para sa 3 pasahero. So doon naman tayo sa may trunk niya mga katropa, samahan niyo ako. So mga katropa, dito naman tayo sa kanyang trunk, no. Kung makikita nyo, malaki yung space. Tapos dito meron siyang, ayan, no, bukasan. Yan, meron din siyang space sa ilalim. Pwede kayong maglagay diyan ng ng gamit, tools, ganun. Siyempre, merong trunk light, tapos meron ditong socket. Yan. Dito naman, meron ditong space din, merong basket. Yan. Tapos dito, meron siyang dito, sapin. Pwede kayong magpatong din dito ng gamit. So, mga tropa, tingnan naman natin yung engine niya. So, pag bukas kayo ng engine, 2 hila lang yan. So, dito naman tayo sa kanyang engine mga tropa. So, meron siyang 136 PS at 220 Nm of torque up to 1,500 hanggang 4,100 RPM. Tapos, 1.5cc, actual engine displacement niya is 1499cc. 7-speed automatic transmission. Tapos 4-cylinder din siya. Tapos yung kanyang acceleration is 0 to 100 ay 10.1 seconds. Tapos yung kanyang pinaka hood mga katropa, kung makita nyo, sobrang lapad. Ayan, oh. Sakop hanggang dito sa may pinaka fender niya. Labas yung pinaka kaluluwa nito. Ayan, oh. Tapos hydraulic din siya. Yung hood damper, meron siyang hood damper. Tapos, kung makita nyo, sobrang lawak ng kanyang hood. Kung makita nyo sa ibang sasakyan, maliit lang yung pinaka-hood niya. Gandito lang, oh. Yan. O, diba? Tapos nga pala mga tropa, napansin ko, yung pinaka-hood niya, may butas dito. So, ito yung nagsisilbing cover ng headlight. Labas yung headlight niya. Ayan. Tapos meron naman siya ditong rubber na protection para hindi pumasok yung tubig. Ganun din sa kabila. Butas. So mga tropa, dito naman tayo sa kanyang wheelbase. Yung kanyang wheelbase ay 2,670 mm. So dun yan sa pinaka center cap niya, hanggang dito sa may rear center cap, dyan yung kanyang wheelbase, yung haba. Tapos yung kanyang overall length ay 4,297. Tapos yung kanyang height naman ay 1,557. So, tapos yung kanyang width ay 1,563 mm. Tapos yung overall width niya kasama yung pinaka fender tsaka yung gulong ay 1,822 mm. So ayun mga katropa, natapos yung review natin doon sa may Mini Cooper S Countryman. So bale mga katropa, nais ko lang pasalamatan si Sir Jeremiah J. Casipe. Siya ay isang sales consultant doon sa may Auto Studio Iloilo sa mga katropa, no. So bale, ipa-flash ko lang sa screen yung kanyang cellphone number. So maraming salamat mga katropa. Don't forget to like, comment, share and subscribe. God bless.